Hi guys! Welcome and welcome back sa ating channel. So for today's video ay aking i-share sa inyo guys ang isang bagong lending application sa Google Play Store po. And ako ay na-approve na naman guys sa halagang 3,000 pesos. Ayan. So before ko i-share guys kung anong loan application na ito, ay sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. I-hit ang bell button para ma-update ka sa coming videos and tutorials. Alright guys, so welcome and welcome back sa ating channel. So in this video nga guys is i-share ko sa inyo ang isang lending application na nakita ko sa Google Play Store and bagong-bagong application guys. So sa ngayon, ang dami nang lumalabas ng mga bagong application, nagsilabasan na sila. So ngayon nga, i-share ko sa inyo and ayon sa kanilang application, sa ads niya guys, sabi dito na pag first time ka daw na maglo-loan is 1,000 pesos agad-agad ang approve guys. And sabi dito na repayment 2 times or para siyang nahati 2 times. Ayan. And ang loan application na ito is under kay Microdot Lending Corporation na meron silang SEC Registry of CS 2019-51287. Ayan. So, ang loan application na ito guys ay ayan sa screenshot. Si Cash Baka Quick Cash Loan and powered by Microdot Lending Corporation and meron siyang 4.0 stars and 123 reviews. So, kita nyo naman sa reviews guys and sa mga stars ay talagang bagong-bagong application na ito guys. So, upon downloading guys sa ating application or kay Cash Baka application is makikita agad-agad yung logo or yung pa-welcome nila, and after which is, sabi dito, easy borrowing start here. Ayan, intelligent matching precise loan assistance, apply now, receive your money instantly. So, kung ayaw nyo mang basahin yung mga yon ay tap nyo lang yung apply now. Ayan, so, upon clicking that one guys is permission agad-agad or license. So, kailangan ng permission sa ating application, information, device, message, and yung images and camera. So, beware of those guys. Kaya wag muna kayo mag-download guys. Ako muna ang magta-try para sa inyo. Kasi nga yung mga permission, syempre, check nila yung mga application natin, messages, contacts, ayan, yung mga application, camera, etc. So, click ko lang yung I understand and agree para makapag-push through tayo. And of course, ay hingi sila ng active na phone number, ayan, para sa ganun is makapag-push through tayo doon, ayan. And after which, ay maglalagay tayo ng ating basic information gaya ng education, marital status, number of children, loan purpose, credit cards, ayan, and then yung contact information natin or yung ating address, ganyan. So, land of stay, yung detail address, ayan, email, and link of Facebook. So, beware of those guys. So, link of Facebook, and then I will click the continue para mag-push through tayo. Ayan. And next is yung ating work information naman. So, kung ano yung industry natin, job type, working years, payroll, company location, company name, company phone number. Ayan. And after which guys is yung guarantor. So, sila ay nangangailangan lang sila ng 3. Ayan. Pero meron kang, pero hihingi sila ng isang guarantor. Ayan. So, magiging 4 na siya. So, isang guarantor, 3 contact number or contact reference na mga tao, ganyan. So, after which guys is yung identity information na. So, yun yung mga pa-ID. Ayan, pag-upload ng ID, mga ID number, yung name natin, ayan. And then, yung birthday, ganyan. So, ang mga ID na kailangan dito is UMID ID, SSS, ayan, TIN, passport, driving license, national ID, and then postal ID, and then voter's ID, and health card. Ayan. So, medyo madami-dami guys. So, after which guys is pipicturean natin yung front. Ayan, ng ating ID. And dito guys, application na ito is automatic na nakaka-capture po ang ating mga information. So, hindi na tayo maglalagay ng mga name, ganyan. So, automatic na pag pinicturean natin ay mailalagay na agad-agad dun sa mga information. Pero, ang hindi lang nailagay is yung gender and yung birthday. So, yun lang po ang ilalagay natin. After which, guys, is yung pa-selfie. So, selfie or yung pa-ID
or pa-selfie na meron yung ID. Ayan. So, after which, guys, is yung pa-selfie. Ayan. So, parang doble-doble. Ayan. And then, after which is, sabi dito, considering the failure of loan disbursement due to account limit or account abnormality, you can provide 4 accounts. So, ito na yung sa receiving or sa withdrawal channel. Pwede daw tayong maglagay ng 4 na withdrawal channel. So, for example, siguro is Shopee Pay, Grab, Maya, and yung GCash. So, magiging 4. Pero sa akin, guys, is isa lang nilagay ko yung GCash kasi dun po lang talaga, or yun po lang talaga ang aking ginagamit sa mga loan application na aking ina-applyan. Ayan. So, makikita naman sa screenshot, ayan, account receivable A and account receivable B. So, sa baba niya is meron yung add receiving amount. Ayan. So, sa first, required, and the second, optional. Pero, hindi ka makapapag-push through kung hindi mo naman nalagyan yung optional sa baba. So, ano yun? So, ako, nilagyan ko na lang, kinapi-paste ko na lang, kung ano yung nasa taas, nilagay ko na lang sa baba. Ayan. So, after which, guys, is yun na nga, after natin nilagay lahat ng mga information, mga ID natin, ayan, is ire-review na ni Cash Baka yung ating mga information na na-submit. And in here, guys, is hindi naman matagal ng pagpa-process. Ayan. So, in less than 5 minutes is na-receive na natin yung approved na amount natin. So, ayan siya, guys. Sa screenshot, credit calculation. Ayan. So, quick loan of amount of 3,000 pesos. And then, yung interest niya is 0.5%. Ayan. So, here naman, may kakita nyo sa screenshot, guys, na hindi pinakita agad-agad yung computation. So, once na-click po natin yung withdraw, is mapagpapakita na po yung computation. So, ang kagandahan ng application na ito is pinapakita yung computation para sa ganun, guys. Kung gusto mo nating mag-push through sa loan is, click lang natin yung submit. Pero, nasa atin din, guys, kung kunin natin yung loan amount or hindi. As you can see, guys, sa screenshot, loan term is 7 days. Ayan. So, 7 days. And yung loan amount is 3,000 pesos. But, yung service charge is 1,290. Ayan. And yung interest niya is 15 pesos. So, yun yung sinabi ko kanina, guys, na to repayment. Pero as you can see, guys, na sa 7 days, within the 7 days, guys, or after 7 days, is yung babayaran natin 2,970.5. Ayan. And sa repayment number 2 or sa next na repayment natin is 30 pesos na lang ang ating babayaran. So, dito sa loan application na ito, guys, is pag nakabayad ka na sa first na repayment is halos bayad ka na. So, 7 days po yung repayment day nito, guys. So, nasa inyo, guys, kung gusto nyong gamitin ang Cash Baka na ito. But for now, let us compute, guys. Okay. So, 3,000 pesos divided by 7 days. So, ang magiging rate or magiging per day natin is 428 pesos 0.50 or 0.60 ang ating per day sa loan application na ito, guys. So, ang loan application na ito, guys, is nasabi ko na kanina na register sila sa SEC. Ayan. So, andito sa kanilang, andyan si screenshot. So, Micro.Lending Corporation. So, meron dito si Cash Baka. Ayan. So, Credit Cash, Credit Peso, Cash Mabilis, and Go Peso ay ka-sister account niya. Ganon. So, lagi kong sinasabi, guys, na hindi porke register sa SEC is good na siya. So, makita niyo naman na ang laki ng kaltas po sa loan application na ito, guys. So, ang loan application na ito ay hindi ko po siya nire-recommend sa inyo, bagamat na sa inyo po, guys, kung gusto niyo pa rin na
na gamitin, ayan, na gusto nyo ma-applyan guys. At least pinakita ko sa inyo kung magkano yung pwedeng utangin and kung magkano yung mga babawas dito and yung repayment period niya. Ayan, so medyo masakit sa bulsa or hindi magaan sa bulsa. Ayan, kasi nga medyo malaki yung kaltas. So that's it my video, and I hope na nakatulong ang video ito sa mga naghanap ng utangan, do bagong-bagong application, and hopefully na magiging okay din ang application na ito soon. Ayan, so thank you for watching guys, and I hope to see you again on my next video. Bye!